Part 4. Kumusta ang pakiramdam mo? Napagod ka, no? Tanong kay Juliana ni Noah nang pumasok ito sa kanyang silid. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Nakabihis na at nakahanda na sa pagtulog. Medyo nakangiting tugon niya. Pero masaya ako, Noah. Naupo ito sa tabi niya. Ako rin. Kaya lang ay paano ito? I mean, narito tayo sa pamamahay niyo. May mga kasambahay tayong magtataka kung hindi ako rito matutulog sa silid mo. Kahit minsan sa buhay niya hindi niya naranasang matulog ng may katabi. Simula nang magkaisip siya ay may sarili na siyang silid. Sinabi niya yung kay Noah. No problem, diyan na lang ako. Itinuro nito ang sofa. Nagilty ka agad siya. Hindi ka kakasya riyan. Aniya, hindi niya mapapayagan na makaranas ito ng discomfort. For the meantime, may share na muna tayo sa kama. Sigurado ka? Anito, baka hindi ka makatulog. Okay lang, ngayon lang naman. Kapag nasa Manila na tayo ay magkanya-kanya na tayo ng silid. Nakahiga na si Juliana sa kama. Magbihis ka na rin para makatulog ka na. Pumasok naman ng asawa sa banyo. Nakahanda na roon ang damit nito at tuwalya. Hinanda niya matapos siyang maligo. Hindi na niya namalayan ang paglabas nito ng banyo dahil nakatulog na siya. Ay naku, sorry. Paumanhin ni Juliana nang magising siyang nakaunan sa braso ni Noah, kinaumagahan. Okay lang, sabi nitong nakangiti. Tinitigan siya nitong mabuti. Bakit? Malambing na tanong niya. Masarap ang tulog niya kahit may katabi siya. Ang ganda mo kapag bagong gising ka. Wika nito sa napakaseryosong tinig. Hinawakan niya ang ilong nito. Binobola mo pa ako. Totoo yon, Juliana. Maganda ka talaga. Oo na, salamat. Nakatawang wika niya. Bumangon ito. Ipagluluto kita. Anong gusto mong kainin? Leave it to the maid. Aniya, gusto kitang ipagluto, Mrs. Nakangiting wika ni Noah. Baligtad. Dapat ay ikaw ang pinagsisilbihan ko dahil ako ang babae. Wala yun sa gender. Nasa puso yun. Okay, bahala ka kung gusto mo talaga akong ipagluto. Mamaya na ako babangon. Ngayon ko lang naranasan ng ganito na panatag ang loob ko. Sige, matulog ka pa. Kakatukin na lang kita kapag handa ng almusal. Pero kung gusto mo ay hahatira na lang kita ng pagkain dito. Huwag na, sobra na yan. Hindi naman ako ugaling senyorita eh. Masigla itong lumabas ng kanilang silid. Siya naman ay nakangiting nagpikit ng mga mata. Hindi niya akalain na maging ganoon siya kasaya. Nakatulog siya ulit at nagising nang maramdamang may kasama na uli siya sa kanyang silid. Tapos ka nang magluto, Noah? Oo, hindi lang kita ginising dahil himbing na himbing ka pa. Dadalhan na lang kaya kita ng breakfast. Huwag na. Nag-inat siya at saka bumangon. Gising na ba ang lola? Oo, nakita ko sa hardin. Inalalayan siya nito sa siko hanggang sa komedor. Ipinaghila pa siya ng silya. Talagang asikasong-asikaso siya ng asawa. Kulang na lamang ay subuan siya. How sweet naman! Nag-iba kaagad ang pakiramdam niya pagkarinig sa boses na yun ni Donna. Nakatayo ito sa entrada ng komedor at nakahalukip-kip. Good morning, Donna. Join us. Wika ni Noah dito in a friendly tone. Papakainin mo ako? Ani Donna sa malambing na tinig. Hindi naman na komportable si Juliana. Pakiramdam niya ay nagbago ang atmosphere sa paligid. Nawalan na siya ng ganang kumain. Lumapit si Donna. Ipinatong nito ang baba sa balikat ni Noah. Mukhang ang sarap ng breakfast. Ikaw bang nagluto, Noah? Tumango naman si Noah. Ipinagluto ko ang misis ko. Kitang-kita ni Juliana ang pag-ismid ni Donna na sa tingin niya ay sadyang ipinakita sa kanya. Dinala ni Donna sa bibig nito ang langgunisa na nasa tinidor ni Noah. Delicious! Bulalas pa nito. Binasa pa nito ang mga labi. Sadyang ipinakita sa kanya. Hindi pa ito nakontento. Ipinulupot pang mga braso sa batok ni Noah. Ang sweet ng brother-in-law ko. Hindi na nakatiis si Juliana. Tumayo siya at nag-excuse sa hangin. Patakbo siyang bumalik sa kanyang silid. Panay ang buntong hininga niya habang nakadungaw sa bintana. Kahit pa walang kakayahan na madala si Noah ay pangit tingnan ang ginagawa ni Donna. Ano na lamang ang sasabihin ng mga kasambahay nila? Angry? Tanong ni Noah na sumunod pala sa kanya. Otomatikong dumako sa balikat niya ang magkabilang kamay nito. Nilingon niya ang asawa. Nahihiya ako sa mga katulong, Noah. Pagpasensyahan na natin siya. Tutal naman ay babalik na tayo sa Manila sa susunod na linggo.
Doon na lang tayo sa bahay niyo, Noah. Aniya, siyang nagsuggest na sa bahay nilang maglola sila magstay habang nasa Pulilio sila. Pero naisip niya nagkamali siya ng pasya. Kung yan ang gusto mo. Ani Noah na halatang ikinatuwa ang sinabi niya. Paano? Bumalik ka na sa komedor. Pupunta muna ako sa bahay para ma-inform sila na linisin ang bakanting silid. Katabi lamang yun ang silid ko. Yun ang gagamitin mo. Joining ang banyo roon kaya hindi nila mahahalatang nagkanya-kanya tayo ng silid. Sanay sila na palipat-lipat ako sa dalawang silid na yon. Hinawakan nito ang kamay niya at dinala siya sa komedor. Wala na roon si Donna kaya nakakain na siya ng matino. Walang problema, Juliana. Wika ni Doña Linda na magpaalam sila rito na lumipat sa bahay ni Noah. Ang lapit-lapit lang naman ang bahay ni Noah. Anumang oras ay pwede kayong pumunta rito. Kapansin-pansin ang kakaibang sigla nito. Mukhang nadagdagan ng lakas ng abuela. Aha! Lalayasan niyo ba ako? Ani Donna na animoy may third ear. Nasa harapan na nila ito. Pinukulan ito ng matalim na tingin ni Doña Linda. Behave, Donna. Sabi pa nito. Umirap naman si Donna. Bakit kayo lilipat? May itinatago ba kayo kaya natatakot kayong may makahalata? Inignora lang ni Noah ang sinabi niyo ni Donna. Samantalang si Juliana ay nagpatiimbagang. Malapit nang maubos ang pasensya niya sa kapatid. Tinitigan siya ni Donna mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tumango ito na animo may nakumpirma sa isip. May kabang kumudlit sa puso ni Juliana. Nahalata ba nito na wala pang nangyari sa kanila ni Noah? Yumakap siya sa bewang ni Noah sa pagnanais na makakuha siya ng comfort. Hindi naman siya nabigo. Nawala ang kaba niya lalo na nang kabigin siya ng asawa palapit sa balikat nito. Nang tingnan siya ni Donna ay nakatiimbagang na ito. Tila may kung anong naglalaro sa isip nito. Lalo tuloy siyang yumakap sa asawa. Okay na ba sa'yo ang ayos ng kwarto na to, Juliana? Malumanay na tanong sa kanya ni Noah. Nakaakbay ito sa kanya. Oo naman. Nakangiting sagot niya. Halatang kinabisan ni Noah ang ayos ng kanyang silid dahil ganoon na ganoon din ang ayos ng kwartong kinaroroonan nila. Salamat ha. Hayang ka na naman, Mrs. Lagi ka na lang nagpapasalamat. You're my wife. Dapat lang na i-comfort kita. Nginitian niya ito ng matamis. Ang sweet mo, my dear husband. Biro niya. Inalis niya ang pagkakaakbay nito at saka ito hinawakan sa magkabilang kamay. Sigurado ka na hindi tayo mabuko ng mga kasambahay natin dito? Hindi, Juliana. Akong bahala. Marahan itong pinisilang palad niya. Gumaan ang loob niya. Pakiramdam niya ay kakampi niya ang buong mundo. Ngunit hindi naman niya maintindihan ng sarili kung bakit nag-iisip pa siya ng problema. Sigurado ka na hindi nila tayo mahahalata? Ano naman ang mahahalata nila? Sweet naman tayo at hindi yun pakitang tao lang. Talagang nagkikare tayo sa isa't isa. Tinitigan niya itong mabuti sa muka. Pagkatapos ay hinaplos niya iyon. You're my angel. Pagkasabi niyo na yumakap siya sa balikat nito. Naramdaman niyang marahang paghaplos nito sa kanyang likod. Kasunod na yun ay marahan siya nitong inilayo. Tumingala siya sa asawa at may lungkot siyang nasilayan sa mga mata nito. Subalit kaagad din yung napalis at napalitan ng sigla. Masarap mag-swimming ngayon. Ano sa tingin mo? Sige, mag-swimming tayo. Kaagad siyang naglabas ng mga swimsuit at isa-isang pinakita rito. Itong pinagdesisyon niya kung alin sa mga yun ang isusuot niya. Yung itim na bathing suit ang napili nito. Regalo yan sa kanya ng abuela noong nakaraang birthday niya at hindi pa niya naisuot kahit minsan. Naiilang ako. Aniya, iba na lang. Dinampot niya yung kulay blue na swimsuit. Napaka-conservative na yun tingnan. Pang gym mo yata yan. Nito pero wala namang pagpoprotesta sa tono. Komportable ako rito. Iyon na nga lang ang isuot mo kung ganon. Ikaw naman, anong isusuot mo? Nag-excuse ito sa kanya at nang makabalik ay nakasuot na ng black na swimming trunks. Nakasampay sa balikat nito ang roba. Hinagod niya ito ng tingin ngunit iniiwasan niyang mapatingin sa katawan nito. Hindi niya alam kung bakit bigla-bigla ay may kakaibang naglalaro sa kanyang isip. Kinastigo niya ang sarili. Malalim na ang gabi ngunit ayaw pa ring dalawin ng antok si Juliana. Hindi mawala sa kanyang isip ang mga nagaganap simula nang ikasal sila ni Noah. Pure happiness ang nararanasan niya sa lahat ng panahong magkasama sila. Ngunit bigla na lamang siyang nakadama ng pangamba matapos ang kanilang eksena sa dagat. Nagkadikit ang basa nilang katawan at hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Oh my God, it couldn't be desire. Desente akong tao.
At si Noah ay walang kakayahan na madala sa kanya. Papalit-palit siya ng posisyon sa higaan hanggang sa maisipan niyang lumabas ng silid. Tumigil siya sa harap ng kwarto ni Noah at nakiramdam. Tahimik na tahimik ang silid nito. Nakaramdam siya ng kagustuhang katukin ito. Ngunit pinigil niya ang sarili. Ayaw niyang istorbohin ang tulog nito. Nagtungo na lamang siya sa terrace. Sisindehan na lamang niya ang ilaw roon nang may matanaw siyang bulto na naglalakad papalapit sa gate. Pamilyar sa kanyang figurang naglalakad kahit pa madilim ang paligid. Hindi siya maaaring magkamali. Si Noah ang nakita niya. Nakumpirma niya yun nang huminto na ito sa tapat ng gate. Mas malamlam na liwanag doon na nagmumula sa isang poste. Si Noah nga ang nakita niya. Kinabahan siya sa mga ikinikilos nito. Dahil tila ingat na ingat itong huwag makalikha ng ingay. Naglalaro sa isip niya kung saan ito posibleng nanggaling. Nang sa tansya niya ay nakapasok na ang asawa sa loob ng bahay, ay patingkayad siyang bumalik sa kanyang silid. Naupo siya sa kama at nakiramdam. Dinig niya nang buksan ni Noah ang silid nito. Kasunod niya ay ang lagaslas ng tubig na nagmula sa banyo na nasa pagitan ng kanilang silid. Gaputok ang panggigigil niya na huwag katukin si Noah. Nang sa tansya niya ay tapos na itong maligo. Naninibago si Juliana kay Noah kinabukasan dahil wala itong imik habang kumakain sila ng almusal. Asikasong-asikaso pa rin naman siya nito. Pero pakiramdam niya ay may nagbago na. Gusto niya itong tanungin kung bakit nagkaganon ito. Ngunit tila may pumipigil sa kanya. Iginagalang na lamang niyang pananahimik ng asawa. Wala ba kayong plano na rito na sa pulilyo maninirahan? Tanong ng mama nito na marahil ay gusto lamang pagsalitain si Noah. Gustuhin man namin na hindi maaari, ma. Ang sagot ni Noah. May business na pinapatakbo roon si Juliana at ako rin. Tiningnan siya ng ina ni Noah. Nagtataka siya sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Parang may nakita itong mali sa kanya. Kinabahan ka agad siya. Napuyat ka ba, iha? Ang tanong nito sa concern na tono. Hindi siya nakasagot kaagad. Hindi niya alam kung bakit big deal sa kanya ang tanong na yon. Napuyat po ako sa pagbabasa. Tumango si Mrs. De Leon. Pagkatapos ay binalingan naman ito si Noah. Ano yung nasa braso mo, iho? San mo nakuha ang galos na yan? Instinct ay tiningnan din niya ang braso ng asawa. Hindi galos ang nandoon, kundi kalmot. Natitiyak niyang nagmula yun sa kukon ng tao. Kung ano-anong tumatakbo sa isip niya. Hindi tuloy niya narinig kung anong isinagot ni Noah sa ina. Namalaya na lamang niyang tumindig na ito at nag-excuse sa kanila. Lola, narito pa ho ba si Donna? Bungad ni Juliana sa abuela pagdating niya. Hindi niya tinapos ang kanyang almusal dahil nawalan na siya ng gana. Masama ang mood niya at hindi niya mahanapan ng akmang paliwanag kung bakit nagkaganoon siya. Magulong isip niya ngunit hindi naman niya matiyak ang sarili kung ano ang kanyang pinuproblema. Oo, kaya lang ay natutulog pa. Napaisip siya. Kabisado niya ang gising ni Donna. Kahit pagod ito ay gumigising talaga ng alas 5 para mag-jogging. Mag-e-exercise ng 30 minutos at saka magpapahinga ng 1 oras. Pagkatapos ay maliligo. Kung gusto nitong matulog uli ay after lunch na. Siya nga pala, Juliana. Nailipat ko na sa pangalan mo ang lahat ng mga ari-arian ko. Wala akong ibinigay kay Donna kahit iyon ang sinabi mo sa akin. Ikaw na lang ang bahalang magbigay sa kanya ng allowance buwan-buwan. May tiwala ako sa'yo, kaya hindi na yun kailangang ilagay pa sa written agreement. Hindi siya nakikinig sa sinabi ng abuela. Ang isip niya ay abala sa pag-iisip ng kung ano-anong bagay na nagdudulot lamang ng sakit sa kalooban niya. Baka nagtagumpay na si Donna na makuha sa kanya si Noah. Baka gumaling si Noah dahil sa paglapit ng kanyang kapatid. Baka madala ito. Baka makikipaghiwalay na ito sa kanya. Baka marami pa siyang naiisip na nagpapasakit lamang ng kanyang puso. Juliana, iha, may problema ka ba? Untag sa kanya ng abuela. Wala, hula. Uuwi na ho muna ako. Babalik na lang ako mamaya. Bigla po akong inantok. Tila nagtataka ito sa mga ikinikilos niya. Pero wala namang sinabing anuman. Naramdaman lang niya na sinusundan siya nito ng tingin. Hello, dear sister? Ganoon na lamang ang pag-asim ng mukha ni Juliana nang mabungaran sa sala si Donna. Kagigising lamang niya tila wala pa siya sa tamang wisyo. Ayaw sana niyang ipakita rito ang pangit niyang mood, ngunit hindi niya mapigil ang kanyang facial muscles. Anong kailangan mo? Correction, ikaw ang may kailangan sa akin. Tinitigan niya ito. Yes, dear sister.
Ikaw ang may kailangan sa akin. Alam kong meron kang ipapakiusap sa akin. Hindi kita maintindihan. Tumindig ito at may ibinulong sa kanya. Namilog ang mga mata niya. Nakakagulat ba? Ngumiti ito ng nakakaloko. Sinabi ko naman sa'yo na marami akong paraan, hindi ba? Ngayon, kung gusto mong manatiling lihim kay Lola ang palolokong ginawa mo sa kanya, ay iisa lang ang kailangan mong gawin. Muli nitong inilapit sa kanyang tenga ang bibig. Makipag-appear ka sa ibang lalaki. Kumuntik na niya itong maitulak dahil sa tinura nito. Are you crazy? Aniya sa matigas ngunit kontroladong tinig. Kung hindi mo gagawin ay malalaman ni Lola ang totoo. Hindi ko gagawin. Mariin niyang sabi. Kahit na siguro buhay pa niya ang nakataya ay hindi niya yon gagawin. Okay lang. Sasabihin ko na lang kay Lola ang totoo. Akmang tatalikuran na siya nito. Kilala niyang kanyang abuela. Sa lahat ng ayaw nito ay yung pinagmumuka itong tanga. Batid niyang kamumuhian siya nito kapag nalaman nito ang katotohanan. Hindi niya yun mapapayagan. Bibigyan kita ng pagkakataon, Juliana. Dapat bago matapos ang taon na to ay buntis ka na. How could you do this to me? Tanong niyang halos ay maiiyak na. Kapatid kita. Ibinalik ko lang sa'yo ang ginawa mo sa akin. Tinatraidor mo ako. Masama akong kalaban, Juliana. Dapat hindi akong binangga mo. Pumalukip-kip ito. Huwag na huwag mong ipaalam kay Noah ang bagay na ito. Dahil kapag nagkataon ay ibubuko ko na agad kayo kay Lola. Narinig mo, Juliana? Hindi dapat malaman ni Noah ang pag-uusap nating ito. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang pananahimik niya ay isang pagsang-ayon. Good. Wika nito na nangingiti pa. Madali ka naman palang kausap, dear sister. Sige, hindi na ako magtatagal. Good luck sa iyong nalalapit na pagbubuntis. Bumalik siya sa kanyang silid na gulong-gulong isip. Palakad-lakad siya at hindi malaman ang gagawin. Gusto niyang ipaalam kay Noah ang bagay na yon, kahit na ipinagbabawal iyon ni Donna. Subalit wala ang asawa. Umalis din ito kanina nang pumunta siya sa kanyang abuela. God, anong gagawin ko? Nakatulugan na lamang niyang pag-aalala. Nang magising siya ay masakit na masakit ang kanyang ulo. Masakit din ang katawan at mainit na mainit ang kanyang pakiramdam. Pakiramdam niya ay nagdedeliryo siya. Dahil parang kay layo ng katok na narinig niya. Hindi niya nagawang bumangon. Juliana! Tawag ni Noah sa kanya sa nag-aalalang tinig. Halos hindi marinig ang sagot niya. Naramdaman na lang niyang bumukas ang pinto. Nang nasa line of sight na niya ito ay nagpikit siya ng mariin. Naramdaman niyang dinaman ito ang kanyang noo. Kasunod niyon ay nagmamadali itong lumabas. Nang magbalik ito ay may dala ng gamot. May plangganita rin ito at bimpo. Naamoy niya ang alkohol at pinunasan siya ng asawa. Yun marahil ang dahilan kaya unti-unti siyang hinila ng antok. Paano ipapaliwanag ni Juliana sa asawa ang kasunduan sa pagitan nila ng kapatid? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.